Weather update tayo mga kapatid, patuloy natin binabantayan. Ito pong dalawang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga ang bagyong mas malayo ay ang Tropical Storm Dante na may international name na Francisco ay nasa around 835 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Yan po ay may taglay na lakas na hangin umabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pataas, palabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantalang, ito namang bagyong Emong ay sumailalim sa rapid intensification o biglaang paglakas at sa ngayon ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas ng hangin umabot sa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito naman ay huling namata ng Pag-asa sa line around 150 kilometers west ng Lawag City, dyan po sa may Ilocos Norte. Ito pong bagyong Emong ay may direct effect na dito sa Northern Luzon, samantalang ito namang bagyong Dante ay wala pong direktang epekto sa ating bansa. Pero ang dalawang bagyong po ito ay humihila o nagpapalakas ng ating habagat na nagpapaulan, particularly sa western section ng ating bansa. Samantala, meron tayong low pressure area, banda dito sa around 2,230 kilometers east ng southeastern Luzon. Yan po ay mataas ang chance maging bagyo pero hindi pa natin nakikitang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa pagkilos ng dalawang bagyo ito, meron tayong tinatawag na parang Fujiwara effect o ang sayaw ng dalawang bagyo. So magkakaroon po ng interaksyon ito pong dalawang bagyo na ito. Kadalasan yung mas malakas na bagyo ang hihila doon sa mas mahina o mas maliit na bagyo. Pag ang mga bagyo natin ay nasa less than 1,500 kilometers, in this case, nasa 1,000 kilometro ang layo nila sa isa't isa, nagkakaroon po yan ng some sort of interaction. Ito po yung bagyong Dante ay aakit lamang papunta dito sa may southern portion ng Japan, pero ito pong bagyong Emong, kung mapapansin nyo, sa ngayon, yan po ay pasubsob. Pero bukas, yan po ay magsisimula ng mag-recurve at susundan na po niyan ang pagkilos ng bagyong Dante. Pwede po yang magsama. Again, pag nagsasama po ang bagyo na hindi nangangahulugan, lalakas po ito. Ang ibig sabihin po niyan, magiging parte ng mas malaking bagyo, yung mas maliit na bagyo sa kanyang wind field. So mas lalawak po ang bagyo, hindi po siya lalakas. Yan po ay if nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ito pong bagyong Dante at bagyong Emong. At kung hindi siya humina kapag tumama dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, ang direct effect po ng bagyong Emong ay nagdadala po ng masungit na panahon, malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin. Dito po sa Ilocos Region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan. Samantalang dito po sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang area ng Abra, Apayao, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, kasama na rin po dyan ang Benguet at Baguio City. Maulap din po ang panahon natin. Meron din po tayong mga inaasahang malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan. Dahil din yan sa wind field o sa panglabas na kaulapan, ito pong bagyong Emong. Para naman sa habagat, yung ating malalakas na pagulan ay nandito concentrated sa western section ng Luzon. Dito po sa areas ng Zambales at Bataan, maging dito sa Occidental Mindoro, posible po yung ating mga intense hanggang kuminsan torrential rains o halos walang tigil na pagulan. So mag-ingat po tayo dyan dahil sa posibleng malawakang pagbaha. Samantalang ito namang mga areas ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, kasama po dyan ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal, maging dito sa natitirang bahagi ng Mindoro, posible pa rin po yung ating mga pabugso-bugsong malalakas na pagulan dahil sa epekto ng habagat. Samantalang mga scattered o kalat-kalat na pagulan naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Luzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, dito sa ilang bahagi ng Western Visayas. Dito nga sa Metro Manila, although minsan tumitigil po yung ating mga pagulan, nabawasan po yung ating mga pagulan, pero posible pa rin po yung malalakas na bugso ng malalakas na pagulan at kasama rin po yung mga pabugso-bugsong hangin dahil sa epekto ng ating habagat. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.